Napaulat kamakailan na pati itong mga asawa ng ating overseas Filipino workers na napabilang po sa low semi-skilled worker category na nagtatrabaho na abroad na 1 year and above ay kabilang na at na maaring makinabang sa mga benepisyo at pribilehyo sa ilalim po ng Solo Parents Act po natin. Kayo na po ang magpaliwanag. Opo, kasama na po dun sa ating Expanded Solo Parents Welfare Act ngayon, kasama na po yung ating mga spouses ng OFW. So, in-include po natin sila kasi po unang-una, hindi lang naman po financial need ang kailangan po ng mga dependents, di ba? Tama po? Ng mga pamilya o yung mga children po ng mga OFW. Alam po natin ngayon na marami pa po silang mga kailangan, particularly yung mga psychosocial need, emotional support. Kung kaya nakita po namin yung iba po pang pangangailangan na isang OFW na pamilya, kaya po in-include na po natin sila dito sa bagong batas. At ang bagong batas po kasi hindi lamang nakasentro sa financial need. So marami pa po tayong package of interventions na pwede pong ma-avail ng ating mga solo parents group. Okay. At like, Opo. ano pa yung mga benefits po? Kasi narinig po ko pa kayo kahapon, sabi niyo po, ang mga solo parents kasi nakakatanggap po ng 1,000 kada buwan, no? Pero ito nga yung talagang ano pa rin, sila nasa laylayan, no? Hindi naman kasi automatic na just because you're a solo parent, makakakuha ka ng 1,000 pesos every month. So, meron rin po silang, meron kayong, meron kayong pamantayan kung sino makakakuha po nito. Ano pa yung karagdagan pong nakukuha aside from the 1,000 pesos po? Yes, meron po tayong comprehensive package of social protection services na pwede po nilang ma-avail sa ating mga different agencies na nagbibigay nito. Patungkol po ito, pwede po silang may mga, sabi ko nga po kanina, may psychosocial support na pwedeng ibigay, especially yung mga pamilya po natin na naabuso, yung mga abused women, abused solo parents. So may psychosocial intervention po tayo na pwedeng ibigay. Meron din po tayong mga in crisis, di ba? Meron din po kasi mga solo parents in crisis. So ngayon po, pwede po silang mabigyan ng mga medical assistance, burial assistance, depende po sa pangangailangan nila o sa sitwasyon nila. And then we also have education benefits. Yun po ay no-offer naman ng ating DepEd, SHED at TESDA na doon po sa mga prioridad natin ng mga low-income earners. Particularly po, nakafocus tayo yung binanggit niyo po kanina sa subsidy, ano? Yung 1,000 pesos monthly subsidy, hindi po ito para sa lahat ng solo parent. Yes. Ang ating focus po dito is yung ating low income earners o yung below minimum wage or 250,000 annually na income. Okay. Pero they will still undergo the assessment of a social worker. So titingnan pa rin pa po yun. So itong mga pasukan na solo parent, kung ikaw ay mag-isa, no, na nagbibigay ng pangangalaga at suporta doon sa anak o mga anak, ang mga kadahilanan kung ikaw ay kamukha nun, OFW yung asawa mo, so naiwan ka dito sa Pilipinas. Kung ikaw ay byuda o byudo, sino pa yung mga pasok dyan? Dyan bilang na, papabilang na solo parent po, Asek? Actually po, hindi lang po yung biological parents ang kasama ngayon. So, nire-recognize na rin po natin even yung legal guardian, adoptive and foster parent. Mamaya na po yung legal guardian, yung munang mga biological. And then we go to, kasi nga magugulat din sila kung kayo ay kamag-anak na legal guardian, not necessarily na kayo yung magulang. Yun muna pong mga magulang na entitled na counted as solo parent po. Ano po yung circumstances kung bakit po sila solo parent? Ayan. So, una-una po, sabi niyo po kanina, yung namatayan. So, kung kayo po ay nabalo, pwede po kayo, byuda, pwede po kayo makonsider na solo parent. Yung inyo pong spouse, no, ay may mental incapacity. No. So, ibig sabihin po, no, wala po silang kapasidad to provide support and care sa kanilang pamilya. Yun po ay pwede na po makonsider as solo parent. At kung yung inyo pong spouse ay nakulong
na within 3 months or more, minimum, pwede oo. na rin po kayo, minimum of 3 months, pwede na po rin kayong ma-qualify as solo parent. Let's get together. Sunnet 25. Sunnet 25.